Hoy, alas 12 na, Itbulaga na! Yan ang sigaw ng sambayanan pagpatak ng alas 12 ng tanghali, magmula Batanes hanggang Hulo, saan mang panig ng mundo. Sa gabing ito, ihahatid namin sa inyo ang mga nakakatuwang storya ng programang kumukumpleto sa ating pananghalian. Ako po si Dingdong Dantes at ito ang kwentong Dabarkads. Naka-6 na presidente ng Pilipinas, tapos naka-3 EDSA People Power. At kung baby ka pa nung unang lumabas ang Itbulaga, malamang may mga anak ka na ngayon. Sa loob ng 3 dekadang nasa ere ang Itbulaga, napakarami ng pinagdaanan ng programa. Ano nga ba ang naging sangkap para tumagal ang EB at tanghaling highest rating noontime show ng bansa? Itbulaga! So much makeup. Wow! Sa backstage ng Itbulaga, nito lang Biyernes, Sabado, abalang-abala ang bawat isa para mairaos ang isa na namang palabas na magbibigay ng tuwa't saya sa mga manonood. Kung panonoorin ang lahat ng Dabarkads, mula sa mga host hanggang sa mga staff, para bang kalkulado na nila ang bawat galaw, bawat takbo, bawat hiyaw sa pagpapatakbo ng nangungunang noontime show sa bansa. Paano ba namang hindi kung mahigit 30 taon na nila itong ginagawa? July 30, 1979, bumulaga sa Philippine TV ang isang programang maghahatid daw ng 1,001 tuwa. Isang malaking sugal na tapatan ang nooy namamayagpag na noontime show sa telebisyon, ang Student Canteen. Kaya kinailangan ng matinding pambato ng Itbulaga. Iyan ay nasa katauhan ng comedy trio na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon na mas kilala sa tawag na Tito Vic and Joey o TVJ. Nabuo sila na TVJ sa Discorama at tapos nagpipinshit sila sa Student Canteen. Nung nakita ko sila, dahil mga kakilala ko na nga, sabi ko, pag hindi ito, sinabi ko rin sa boss ko, pag hindi yan, hindi natin maano. Parang sugal to eh. Sabi namin, tanggapin na natin. O sige, tinawagan namin sabay. Tapos sabi namin mag-meet sa parking area ng Intercon. So wala si Big noon sa opisina ko eh. Tayong dalawa lang. Basta sa mga presyo kasi sila eh. Tinataga ako. Wala. Tayong dalawa lang sa opisina ko eh. Ipinasok din si Chicky Holman bilang female host ng programa. Upang makumpleto siyempre, kailangan ng magandang title at theme song. Si Joey ang nakaisip ng salitang Itbulaga. Si Vic naman ang nag-compose ng kanta, katulong ng ilang head writer nila noon. Alam niyo ba na muntik na mawala sa ere ang noontime show sa mga unang taon nito dahil sobrang lakas ng kalaban niya at saka walang pumapasok na commercial o advertisement sa programa noon? Nakalubog kami talaga sa utang. Nakikiusap ako araw-araw para lang ma-air yung show. Dahil wala kaming malaki yung utang namin, wala kaming pambayad, so hindi kami ma-air. Hello and a very pleasant good afternoon to all of you. Time na sisweldo kami after a long time. Ay, ganda niyan. Yung may dala nung sweldo namin na cash, naiwan sa taxi. Pero buhay pa yung taong yun sa awa naman. Buhay. Dahil hindi namin nakita. Dahil Saya-saya namin, nagsusuko kami. Pero hindi sila nagpapigil. Wala mang sweldo sa halos 6 na buwan, ipinagpatuloy nila ang pagbibigay ng kasiyahan. Marami pa ang pinagdaanan ng Itbulaga. May ilang programa pa ang tinapat sa kanila at naging matinding kakompetensya. Hanggang sa maisip nila ang isang contest na bumago sa kapalaran ng Itbulaga, ang Mr. Macho. Hindi nagtagal, tuluyan na nilang nakuha ang mailap na kiliti ng mga manonood. Uy, papagana. Yun ang naging iba ng Bulaga sa Student Canteen. Student Canteen, decente talaga. Formal. Lumabas kami, parang alternate Okay ito mga mukhang dukha ito. Eto, nakapambahay ako. Sila, Joey, nakapambahay din, okay.
Talaga yan, Naging no? komportable sila sa amin. Mabilis na umarangkada ang Eat Bulaga hanggang sila ang tanghaling #1 noontime show. At ang sabi nga nila, the rest is history. Umabot sa pangalawang taon ng programa at nasundan pa ito at nagtuloy-tuloy pa sa ere. Hindi mo pala akong kinis eh. Dagdag. Dagdagan mo, okay? Mas sumaya pa ang barkada sa pagdating ni Aiza. Sino ba ang makakalimot sa pinakasikat na duck walk ng ating Little Miss Philippines runner-up? At taon-taon din, palaki ng palaki at pasaya ng pasaya ang pamilya ng Eat Bulaga, ang mga co-host o dabarkads na minahal na rin ng EB fans. May mga orig na kabarkada. Naku, ang mukha nito hindi mapinta. And welcome to Eat Bulaga. May ibang nariyan pa. May mga minsang naging parte ng programa. At may mga tuluyan na rin na maalam. Good afternoon sa inyong lahat. Hanggang sa dumating sila sa kanilang 25th anniversary, ang pinaka-engranding selebrasyon ng Eat Bulaga sa Clark Centennial Expo noong November 18, 2004. Sa mga nakisaya sa mga palaro, may nanalo, may natalo, may mga nakakaiyak, may nakiiyak, may nakitawa, may silver special ang Eat Bulaga dahil sa inyo. Maraming salamat po, and to God be the glory. Sa pambihirang pagkakataong ito, muling nagsama-sama sa iisang entablado ang mga kasalukuyan at dating host ng noontime show, kabilang na ang dalawang orig co-hosts na sina Chicky Holman at Connie Reyes. Pero ang isa pa sa sinasaluduhan ng programa ay ang dedikasyon ng mga taong bumubuo nito. Nasa harap man o likod ng kamera. Para sa kanila, ang studio na ito sa Broadway Centrum, ang kanilang pangalawang tahanan. Lahat sila iisang pamilya. Araw-araw na pagod sa produksyon ng Eat Bulaga, hindi lamang umaani ng ngiti mula sa manonood, kung hindi maging ng di mabilang na tropeyo mula sa iba't ibang local award-giving bodies. At maging sa ibang bansa, hindi rin sila nagpahuli. 2005 nang manalo ang Eat Bulaga's Silver Anniversary Special bilang Best Entertainment Special sa prestihiyosong Asian Television Awards. O ha? Saan ka pa? Kasi kami sa Star Awards, di ba? Like, nasa Hall of Fame na kami ng Star Awards. But iba talaga pala, pagkalaban mo, ibang countries, parang ka nanalo nga ng Miss Universe. 1 million pesos! Isang dosenang programa na rin ang itinapat sa show, pero walang umubra. Nanatiling #1 ang Eat Bulaga. At ang kanilang pangakong 1,000 tuwa, hindi lamang sa buong bansa. Dahil maging ang iba't ibang panig ng mundo, nakiki-Eat Bulaga na rin. Kasi lalo na yung mga OFW, ang layo nila sa pamilya nila, di ba? Pero pag nanonood sila ng Eat Bulaga, nararamdaman pa rin nila na nasa Pilipinas sila. Tapos natatawa sila, nag-i-enjoy sila. Sabi nga nila, laughter is the best medicine. And that's the best that we can give them, that they would laugh with us. Shake boat. Oh, okay ba yan? Tama ba? Pwede. Tama ba to? Okay. Tsak na alam niyo na kung ano ang pinag-uusapan kapag marinig niyo yung mga yan. Ang mga pakulong EB. Susunod na sa ating Kwentong Dabarkads. Nawala. O bawi-bawi. Wala ka sa lolo ko. O sige, kaya mo? Sakbo! Correct ka dyan. Mapa-joke, expression o laro man yan, basta Eat Bulaga ang nagpauso. Nako, palong-palo sa buong barangay. Sa tagal na nila sa industriya, huling-huli pa rin nila ang kiliti ng masa sa mga estilo nilang tatak Eat Bulaga.
Sa loob ng 3 dekada ng pamamayagpag sa ere ng programa, hindi na mabibilang ang mga gimmick na masasabing tatak Itbulaga. Mga palarong naging pamilyar at pumatok sa mga manonood. Wala rin daw rason para antukin kahit patanghaling tapat. Lalo na kapag naririnig mo na ang mga sikat na dance hit o sayaw na ginagawang contest sa Itbulaga. Spontaneous kasi yung mga ibang napausol nila, Tito Vic and Joey, di ba? Kasi mahilig talaga si Joey rin mag-come up with words, even sina Vic, the bossing. Di ba? Galing kay Vic rin yan. Wala namang bossing dati eh. But of course, may tinawag siyang bossing, so naumpisa na. Eto na! Ready! Tatak mo, itatak mo, itak mo. Inauso rin ng Itbulaga ang tagisan ng ganda, talino at talento sa mga segment gaya ng Little Miss Philippines, kung saan na-discover si Aiza Sigera. Yung mga dance contest, yung mga searches, because of the hit of Macho Man, sabi namin, so this is the formula pala at that time, that was in 1981. So that was the formula. So why not? Ang mga patok na contests ng EB, nagpasikat pa. Meron pa mga ibang pinasikat na Itbulaga. Sino na naman yan? Dito nangyari ang Mr. Pogi 1996. Ang Mr. Pogi kung saan unang nakita ang talento ng ilang male stars ngayon. Ang She's Got the Look na sinalihan pala na ngayoy aktres na si Rosana Roses. At maging ang Check 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 kung saan unang nakita sa telebisyon ang isa sa mga haligi ng comedy ngayon. Wala nyo, walang iba kundi si Bitoy na naging host ng Itbulaga at Dabarkads din kinalaunan. Tinangkilik rin ang kanilang contest na Super Sirena kung saan bidang-bida ang mga naggagandahang Becky ika nga. Katawan, handang lumaban sa pagsubok ng buhay. Maraming salamat po. At di naglaon, ipinanganak ang segment kung saan ang mga host mismo ng Itbulaga ang rumarampa at naglalabanan. I won the crown because I am the crown. Shamsi Mama Chup Chup, happy birthday, bossing Philippines! Maraming manonood ang napapahagalpak sa tawa hanggang sa sumakit ang panga dahil sa pakulo nilang ito. 1 and 2 and 1, 2, 3. Sa Bulagaan, noong 1995, nakilala ang isang nagngangalang Alan Kay. Yan. Ang Itbulaga, para raw isang classroom kung saan maraming pwedeng matutunan ng bawat Dabarkads. Hanggang sa mauso na nga ang Bulagaan kung saan nagpapatalbugan sa knock-knock who's there ang barkada. Knock-knock! Who's there? Laguna, La Union! Laguna, La Union! Ho! Paninig mo yung bago! Hoy, bago nga! Tama ba to? Hayop. Bagay, pangyayari, gulay, pagkain ba to? Ang sagot, hindi. Dahil ito lang naman ang Pinoy henyo na para bang pambansang laro na sa ngayon. Sino ba sa atin ang hindi pa nakakapaglaro ng Pinoy henyo? Sa bahay, sa opisina, o sa kanto? Nung nilaunch namin yung portion na yan, I knew it would make it big. Kasi kung ikaw ang nanonood sa TV, nakikisali ka rin eh. Tinalo ng tandem ni Roda at Dennis ang ibang katulad nilang estudyante nang nag-uwi ng 300,000 pesos bilang premyo. Ay, nung first time po, hindi po talaga namin i-expect kasi ang dami po namin maglalaban-laban. Tapos sabi namin, kung manalo matalo, experience lang po yung habol namin. Tsaka yung kami po yung mag-represent ng buong RTU, parang ang sarap po sa pakiramdam yun. Yun palang ano na sa amin eh, masaya na kami. Pwede. Sobrang naaliw yata ang sambayanan sa larong ito dahil maging sa mga Christmas party at reunion, nilalaro ito. Katunayan, maging sa YouTube, tumarami ang hits para sa mga video ng mga nagpipinoy henyo sa kani-kanilang mga lugar. Ang mga laro, pa-contest, mga gimmick at pa-premyo ng Itbulaga ay patunay sa pagiging malikhain ng mga Pinoy at sa pagkakaroon ng positibong pananaw ng ating mga kababayan. Sabi nga nila, walang malaking problema.
sa masarap tumawa. Bukod sa kantahan, sayawan, papremyo, matinding tawanan, kulitan, at minsan, hindi may iwasan ng magkaiyakan. Ito na ang pagsugod at bayanihan na may dalang swerte, one for all for one, bayanihan of the people. Lahat yata ng kalye sa Pilipinas nagnanais na mapasyalan ng one for all for one, sugod bahay sa barangay. Sa portion na to, abot kamay na ngayon ng manonood ang mga host ng Eat Bulaga, kabilang na ang kuwelang-kuwelang trio ni na Paulo, Wally at Jose. Paulo, pinaiyak mo si Shirley. Bata yung ginawa lang namin o ginawa lang ng Eat Bulaga, ng management niya, yung para magkaroon lang ng konting happening sa labas ng studio. Same time makatulong sa mga kababayan natin na hindi nakakapasok sa loob o walang chance para makapaglaro o makasali sa mga games sa Eat Bulaga. Na-entertain mo yung pagpasaya ka. Yung mga tao, nakapagpasaya ka. Mas iba pa yung nakapagpasaya ka na, nakakatulong ka Another pa. pakiramdam. Oo, nang hindi lang isa ha, ng buong barangay, ng buong mga tao. Opo, basta po sinabi nila, masaya po kami. Sa araw na ito, ang Barangay Banaba dito sa San Mateo Rizal ang dinayo ng sugod bahay gab. Talaga namang walang kapares ang kasiyahan, lalo na nang makita ng mga tao ang tatlong host. At ang maswerteng napili sa araw na yon, ang single mother na si Teresa. Hindi naman po, kasi alam ko po sa Eat Bulaga po yan! Ang mga ibinigay ng Eat Bulaga, malaking tulong raw para kina Teresa. Ito po talaga yung dinadasal ko sa Panginoon. Na talaga po, Lord, sana sabi ko, tulungan mo ako kasi po talagang hirap na hirap talaga ako sa buhay. Minsan nga po, wala talaga kami makain. Minsan nga, nagtitiis lang talaga ng kape at asukal yung anak ko. Yung pinagmulan ko, hindi naman ako mayaman, hindi naman ako ano. So parang pagka nakipag-usap ka, pag kinikwento nila na, oh, dito lang kami nakatira. Kinatamaan din. Oo, ni Kuro. Sa One for All for One din nabuo ang isang makabuluhang proyekto, ang Plastic ni Juan project ng Eat Bulaga. Dito iniipon ang mga ibinibigay na plastic bottles ng mga taga-barangay. Ang mga nakolekta, gagawin namang mga upuan na idodonate sa iba't ibang elementary schools sa bansa. Ang Eat Bulaga nga, sabi nga namin, habang may bata, may Eat Bulaga. So, gusto namin umpisahan sa mga bata by doing this, giving them the best. Kasi alam naman natin hirap di ba? Yung mga eskwelahan, hindi talaga magaganda yung mga, lalo na yung mga public schools. Isa ang Nazareneville Elementary School dito sa Antipolo sa mga nabigyan ng upuan ng Plastic ni Juan project. Naiintindihan na po namin ng sobra yung lesson po namin, tapos nakakasulat na po kami ng maayos. Pero hindi rito natatapos ang kanilang pagbibigay serbisyo. Dahil noong 2010, 2 buong classroom naman ang ipinatayo ng Eat Bulaga sa Lakdayan Elementary School sa San Narciso, Quezon. Kami po ay may dala rin pong mga audio-visual equipment. Salamat po, bossing. Maraming salamat po. 1, 2, 3. Ready? 1, 2, 3! July 2011 naman nang buksan ang EB Library sa Unzad Elementary School sa Pangasinan. Kompleto. Magandang pader. Maayos ang bubong. For quite some time, ang atake ng Eat Bulaga is give back. Dahil hindi naman kami tatagal ng ganitong katagal, kundi rin naman dahil sa mga suporta ng mga manonood. Tila walang makapipigil sa public service ng noontime show. 2009 nang ilunsad ang Eat Bulaga Excellent Student Awards o eBest. Sinuyod ang iba't ibang probinsya sa bansa mula Luzon, Visayas at Mindanao upang hanapin ang 30 natatanging elementary students na magiging scholar ng Eat Bulaga
hanggang high school. Kung kinakailangan pag-aralin namin ang buong mundo, Nagpatuloy pa ang pagkilala sa mga natatanging Pilipino and this time, EB heroes naman ang kanilang hinanap. Para sa 3 dekada ng barkada, ito ang mga EB heroes. May student leader, sundalo, street educator, bayaning pulis, theater and arts educator, community volunteer, rural doctor, volunteer firefighter, honor guards, at foster parent. Nakilala namin ang foster parents na sina Mang Apollo at Aling Milagros Victorino. Sa halos 10 taon, tumatayo silang pansamantalang magulang sa mga inabandonong sanggol. Umabot na sa 30 sanggol ang kanilang inaruga at inaalagaan bago sila tuluyang kunin ang aampon sa kanila. Pero mahal na mahal ko po sila. Pag nakarating na po sila dito sa amin, talagang hindi ko sila inaako na iba sa akin. Talagang anak ang turing ko sa kanilang lahat. Ang parangal na tinanggap raw nila mula sa Itbulaga, mas lalong nagbigay sa kanila ng inspirasyon na ipagpatuloy ang kanilang ginagawa. Siguro po hanggat may lakas po ako at kaya ko pong mag-alaga. Mag-aalaga po ako ng mga batang abandonado. Pero bago pa ang lahat ng public service segment na to, sino nga ba ang hindi nakakaalala sa isang proyekto nilang tumutupad sa mga pangarap ng kanilang mga letter sender, ang Send In Your Dreams. Sa loob ng maraming taon, marami ang napaluha at napasaya nito dahil sa mga pangarap nila na tinutupad ng Dabarkads. Masarap ba? Dati ba nung hinihigaan mo, bakit matigas yun? Ano ba yun? Kahoy lang po. Anong masasabi mo? Maraming salamat po sa Muntik Itbulaga. Ito kasi nabasa ko lang na ginagawa sa England nung araw, sa London. Meron siyang programa. This is Your Life ang title niya. Tapos sabi ko, baka pwede namin gawin. Bukod sa walang katapusang saya at ligaya na hatid ng Itbulaga, marami na rin ang kanilang naaantig na puso dahil sa mga proyektong nagpapabago ng buhay. Dahil hindi nga lang daw masayang noontime show ang Itbulaga, kundi isang programang handang maghatid ng serbisyo publiko. Salamat to. Thank you sa lahat ng mga nakasama namin dito ngayon sa pagdiriwang ng 30 taon ng Itbulaga. Ang 3 dekada ng Itbulaga, isinapahin na. Tuloy-tuloy ang kwentong Dabarkads sa ating pagbabalik. Handa na kayo? Ako? Oo. Sa mas pinahad na Lucky Me Spicy Hot Beef Mami. Lalong pinaanghang. Lalong pinasarap ng siling labuyo. Lucky Me Spicy Hot Beef Mami. Mas pinasarap ng labuyo. Nagiging buhag-hag at frizzy ba ang buhok mo dahil sa pabago-bagong init at ulan? Try Sunsilk Weather Defense. May weather shielding technology and UV filter that helps protect your hair from the Philippine weather. Sunsilk Weather Defense for frizz control that lasts longer. Paano nga ba yung timpla mo? Nescafe Classic muna. Tamang-tapang lang, no? Medyo sweet. Creamy. Eto, may cinnamon pa. Para mas masarap ang... Grabe, ang babata pa nila Tito Bigat Joe dito. Ang kukulit, ang saya. Grabe, no, nakakaingit talaga yung mga samahang tumatagal ng matagal na panahon. No? Kaya nga, sa Itbulaga, ito mga litratong to, priceless. join us for a toast. Inaalay namin ang librong ito sa lahat ng naging bahagi ng programang ito. Ganito ang naging eksena sa katatapos lang na coffee table book launch ng Itbulaga. Ang mga madalas magpatawa at kwelang host na sina Tito, Vic, and Joey, hindi napigilang mapaiyak. Sa layo na rin daw ng narating ng kanilang programa. Sabi pa rin. Sabi yun. Kunti lang. Thank you!
Makikita sa coffee table book ang mga never-before-seen photographs ng Dabarkads na tumatahi sa makulay na kasaysayan ng noontime show. Gaya ng litrato kung saan nagkasama ang TVJ at ang Apo Hiking Society na naging magkakompetensya noon. At ang huling performance ni Francis M. Kasama pa ang kaibigang si Ellie Buendia. Ang ilang mga nakakatuwa at nakakabilib na kwento na maaari ngayon lang natin malalaman sa loob ng 30 years nito sa ere. Ang Itbulaga ay extension na ng kusina, ng banyo, ng bahay namin at ng buhay namin. Kaya wala nang... Hindi nga naman kami nagme-makeup dun. Wala yung mukha namin yun yan. Kami tatlo From day one hanggang ngayon, hindi kami nagme-makeup. Feeling historical. Parang akong historical figure pakiramdam mo. Because that's history. Palagay ko, wala nang ibang makakagawa siguro. Daang-daang laro at pakulo na ang pinauso ng programa. Libo-libong kahilingan at pangarap na ang nabigyang katuparan. Numero ay 7. At milyong-milyon na ang napasaya tuwing tanghalian. Ano pa kaya ang kayang ihatid ng Itbulaga sa mga susunod pang mga taon nito sa telebisyon? Right now, we're competing with ourselves. That's how I know, because you have to outdo one. Diba? Kunyari, the hit of One for All, yung naging sikatang One for All, naging sikatang Pinoy. How do you beat that? So we have to compete with ourselves, with our own ideas. Sinabi ko nung sa toast, mas makabuluhang Itbulaga. Oo, hanggang sa mga kakayanin. Parin Joey! Welcome to Itbulaga! Ano, Mrs. Lapan o pa? Bilisan niya to. Preview na yan, preview. Ang bagal. Ang bagal. Bawat minuto, oras at araw na naghahatid sila ng tuwa, saya at pag-asa. Nakatatak na sa puso't isipan ng bawat manonood. Magbago man ang panahon, ang Itbulaga bahagi na ng buhay ng bawat Pilipino. Hanggang sa susunod na dekada ng kwentong Dabarkads, ako po si Ding Dong Dantes. Magandang gabi. Saan ka man ay halina